So isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Hallelujah. So mag-start po tayo at exactly 7:05 po mga kapatid. Hallelujah. Kamusta po kayo? Ayan. So, rinig po ba ang aking boses sa inyong mga screen? At ang aking screen po ba ay naka-landscape sa inyo? Kasi last time po na nag-exhort ako, napansin ko pong naka-portrait po pala siya. Akala ko po naka-landscape kasi po sa akin ay naka-landscape. Nung tinignan ko po ang video, ay naka-portrait po siya. So, sabihan niyo po ako mga kapatid kung ano pong itsura ng aking kung naka-landscape po ba or portrait po sa inyo. So, bang hinihintay po natin ng iba mga kapatid. So, let's come to the presence of the Lord po. Hallelujah, hallelujah. Kamusta po? Hallelujah. At hanggang pong hinihintay po natin ng iba, ay pwede niyo pong buksan din po ang inyong mga Bible at tingnan natin po ang ating scriptures na ngayon nasa caption na po mga kapatid. Hanggang mamaya ang binabasa ko po, may idea na po tayo kung patungkol saan po ang ating pag-uusapan. Hallelujah. Isang minuto na lang po, tas tayo po ay magsisimula na rin. Blessed evening po. Thank you po, Sister Chinaret. So, blessed evening po. Blessed evening po kay Sister Olen, kay Sister Juliet, and kay Sister Chinaret. Blessed evening po, Sister Erlyn. So, bago po ang lahat, basahin po muna natin ang ating scriptures po sa gabing ito. Hallelujah. Ayan po. So, kung kayo po ay may mga Bible, magsibukas po kayo sa akin sa James chapter 4, verse 14. So, wikang Tagalog ko po babasahin. Kayo ngang hindi nakakaalam na mangyayari bukas, ano ang inyong buhay. Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawi. Next verse mga kapatid, Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristong Jesus para sa mabubuting gawa na mga inahanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Hallelujah. Palakpakan po natin ang pagbasa po ng salita ng Panginoon. And as we welcome the presence of the Lord, mga kapatid, start po natin ang gawain pong ito sa isang panalangin. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa iyong patuloy pong gabay sa buong araw na ito. Salamat po sa bawat availability ng bawat isa po nandirito po sa inyong gawain via live, Panginoon. Naniniwala po ako, Panginoon, na throughout this live, O God, na ikaw po ang maghahatid po sa amin ng mensahe
ikaw po ang magbibigay po sa amin ng panibagong kaalaman, isa pong reminder, isa pong challenge, isa pong to challenge us, Panginoon, to go deeper in your presence, in our faith, Panginoon. Naniniwala po kami sa gabing ito, may bago po kaming matutunan mula po sa iyo. Panginoon, patuloy mo, nawa po pagkalinisan mo po ang aming puso, ang aming isipan, tanggalin mo po ang bahid na kabasurahan po sa amin. Ikaw po siyang manguna upang sa gayong Panginoon ay maging karapat-dapat po kami sa iyong presensya. Naniniwala po ako, Panginoon, ang bawat tao pong nakakapakinig ay bukas po ang kanilang puso, ang kanilang isip, ang kanilang spirito sa mga oras na ito. Gamitin mo po ako, Panginoon, i-anoint mo ako to exhort your message this night, Panginoon, na meron pong boldness, na meron pong katapangan, na meron pong humbleness, Panginoon. Naniniwala po kami this night, Panginoon, there is a new message coming from you. Hallelujah, hallelujah. So po namin dinudulog, idinanalangin ang lahat na ito. In Jesus' mighty name, amen, amen. Hallelujah. So mapagpalang gabi po, Sister Cherish, Sister Oliva, hallelujah, at sa bawat isa pa pong nanonood po sa atin, hallelujah. So comment lang po kayo mga kapatid na, amen, hallelujah. So mga kapatid, so nabasa po natin talata kanina, sa James chapter 4 verse 14 at Ephesians chapter 2 verse 10 po mga kapatid. And right now, hayaan niyo po akong mangaral sa pamagat po na He gave you this life. Yan mga kapatid, hallelujah. He gave you this life. Ibinigay niya ang buhay mo, ang buhay mo, ang buhay ko, ang buhay ng bawat isa. Hallelujah. So ngayong gabi, isa po itong paalala sa ating Panginoon. Isa po itong katotohanan na nagsasabing, He gave you this life, mga kapatid. Meaning, mga kapatid, ang buhay po natin ay hindi po natin yung ginawa, no? Hindi po tayo ang nag-decide na hindi po tayo nag-decide na tayo po ay maipanganak po sa taong ito, na mga kapatid, hindi naman po natin alam kung kailan tayo lalabas sa sinapupunan po ng ating mga nanay. At hindi po natin to pinili, hindi po natin pinili ang mga nanay, ang mga tatay natin, mga kapatid. At mga kapatid, hindi din po natin kontrolado ang buhay na meron tayo. Ibinigay po ito ng ating Diyos, mga kapatid. At kung ibinigay niya po ito, mga kapatid, ano po ang meaning nun? Yan po ay mahalaga. Or sa English, mga kapatid, may value po ang buhay na meron ka. Hindi lang po ang buhay ko, hindi lang po ang buhay ni pastor, hindi lang po ang buhay ng ating mga leaders, mga kapatid. Even us, bawat isa po, lahat po tayo ay may halaga po sa mundong ito. May layunin, may purpose po, at ito po at may expectation po siya kung paano po natin to gagawin. Paano mo gagawin yung plano niya, yung purpose po niya sa buhay mo. Hallelujah, hallelujah. So, mga kapatid, kasabay po nito, kailangan din po natin tanggapin ang sinabi po sa James chapter 4 verse 14 ng ating pong binasang talata lamang kanina, whereas you know that what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Yung sinabi pong vapor, mga kapatid, ito po yung parang usok or singaw po, no? Diba po pag nagpapainit tayo ng tubig, hindi ko po alam anong klase po uminit siya, nausok po siya, mga kapatid, at nakikita po namin na mainit siya. So pag nakikita namin may umusok na, hindi naman po magdamag na nasa may usok po yung initan ng tubig namin. Iba po nawawala po yun, mga kapatid. Hallelujah. Nakikita po natin siya saglit, then nawawala din po siya agad. Ibig sabihin, mga kapatid, parang sa buhay po natin, kahit gaano mo pa po i-control yung buhay mo, hindi mo po hawak yung haba po nito, mga kapatid. Ayan. So mga kapatid, medyo daw po nawawala ang aking live. So pagpasensyahan nyo na sapagkat ang aming wifi dito ay hindi gaanong kalakas po. So bear with me, mga kapatid. Hallelujah. Ayan. Bear with me, mga kapatid, as we go on po sa mensahe po ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah.
So yun nga po, balik po tayo sa sinabi ko po kanina, ang buhay po natin ay hindi po natin yan control, hindi po natin hawak yung haba po ng buhay natin. Hindi po natin alam yung bukas, no? Hindi natin siya pwedeng hulaan na kinabukasan, may magandang mangyayari agad, na meron na namang problema darating. We don't know what is ahead of us, mga kapatid. Hindi po natin alam din kung hanggang kailan po tayo mamumuhay sa mundong ito. No po. Hallelujah. Amen po ba, mga kapatid? Hindi po natin alam yung haba ng buhay na meron tayo. Di ba po, mga kapatid, meron po mga tao na bata pa lamang, nasa 20s pa lamang, kinukuha na po sila agad. Meron po mga tao na inaabot na po ng 100. So we don't know the length of our life, mga kapatid. Only the Lord knows it. Kaya kung He gave you this life, kung binigay po niya ang buhay na ito, at alam mo ito ay pansamantala lamang, mga kapatid, huwag po natin ito sayangin sa mga bagay na walang eternal value. Though it is important to work, to focus also in your studies, mga kapatid. Importante po yan, mga kapatid, pero wag naman po natin hayaan din yung mga bagay na dapat na para din po sa Panginoon. Wag naman po natin ibigay yung kikirampot po nating oras para sa Panginoon. Magbigay din po tayo ng time, ng schedule, no? Gumawa po tayo ng schedule. Kung tutuusin, mas maigi po yun para alam po natin na hindi po tayo yung padalos-dalos kung ano pong gagawin sa buong araw pong iyon. Kasi we need to do something po para din po sa kingdom ng Panginoon. Hindi lang po dito sa mundong, hindi lang po para sa sanlibutan, hindi lang para sa mundong ito, mga kapatid. Now, mga kapatid, He gave you this life. You were designed, not random. Amen, mga kapatid? You were designed daw po. Ikaw ay dinisenyo ng ating Panginoon. Hindi lang po basta. Minsan, ang tingin po natin sa sarili po natin, parang coincidence lang, mga kapatid. Parang napunta lang po tayo dito without reason. No? Parang nabuhay lang tayo para mag-aral, para magtrabaho, para magpayaman, para maging sikat, para gawin yung mga ano bang sinasabi po ng sanlibutan sa atin. Yun po ang sinasabi po. Pero sinasabi po sa Bible na mali po yung pananaw pong iyon. Sabi po dito sa Psalms chapter 139 verse 13 to 14, "For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul know it right well." Kapag sinabi po niyang fearfully and wonderfully made, mga kapatid, meaning may intentional design. No, mga kapatid, hindi lang po tayo basta dinisenyo ng Panginoon sa kung ano po tayo. Yung hubog ng katawan mo, yung hubog ng mukha mo, yung talino mo, yung galing mo, yung hallelujah, yung talentong meron ka, that is design po ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hindi ka po ginawa ng Diyos na nagmamadali. Hindi po siya nagbanali nung ginawa ka. Hindi niya po sinabi, ilagay mo, kunyari ako po, ilagay mo yan si Sister Ses, kay Sister Olen, kasi dyan siya. Hindi po basta gayon, mga kapatid. May reason po kung bakit ka nasa family yan, ba't ka nilagay ng Panginoon sa pamilyang yan, sa church na yan, sa school na yan. Maybe because the Lord, meron po siyang plano sa iyo, meron po siyang purpose sa buhay mo. Hindi ka basta-basta lang, mga kapatid. Bawat detalye po ng buhay po natin, pinag-isipan po yan ng Panginoon. Hallelujah. Imagine, mga kapatid, in a world where people are perfect. No? Sinong susundin mo kung lahat ng tao ay perfecto? Wala pong perfecto. Kaya po ang Panginoon, nang ginawa po tayo, hindi po tayo perfect. Even those people na mga sikat, na mga kilala, yung mga nasa politics, mga artista, mga vlogger, o ano pang sabihin pa po natin, anong klaseng tao, lahat po yan, hindi po sila perfect. Maybe sa mga nakikita po natin sa likod po ng screen, sa social media, kapag nag-scroll tayo, para bang ang perfect ng buhay nila, para bang wala silang problema, para bang ang saya nila, but you don't know, behind ng kamerang yon, meron din po silang problema, meron din po silang kahinaan, meron din po silang pinagdadaanan. No one is perfect, mga kapatid. Kaya po ang Panginoon, dinisign po niya tayo. He designed us uniquely.
with intention, mga kapatid. May intention ang Panginoon yung dinisign niya po tayo. May katulad po niyan, no? Tayo po sa church, hindi naman po tayo pare-parehas ng talento, mga kapatid. Ako po, gusto ko maging singer, gusto ko pumunta sa music ministry, pero hindi talaga yung para sa akin, hindi yun yung talentong ibinigay sa akin ng Panginoon. So, saan niya po ako idinala? Dinala niya po ako sa ushering ministry, mga kapatid, kung saan, mga kapatid, nakakatulong po ako, nakikita niyo po ako doon kapag po kayo ipapasok sa church, no, mga kapatid, at masaya po ako kung saan po ako inilagay ng Panginoon, kasi alam ko po kung meron pong purpose kung bakit niya po ako inilagay doon. And gayon din po ang bawat isa may talento pong ibinigay ang Panginoon para po gamitin po sa kanyang kingdom, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung binigay po niya ang buhay na ito, kaya kung He give you this life, mga kapatid, you are not an accident. Hindi ka po accidented. May dahilan kung bakit ikaw ang ikaw, mga kapatid. Amen po ba? Hallelujah. May dahilan daw po kung bakit ikaw ay ikaw. Ibig sabihin, you don't need to copy the others, mga kapatid. You have your own uniqueness. You have your own personality. You have your own talents na ibinigay po ng Panginoon. Hallelujah. So, hindi na po natin kailangan i-compare ang sarili natin sa ibang tao. Kasi, meron pong ibinigay ang Panginoon para sa atin. Meron po siyang itinanim sa ating mga kapatid, no? Yung ikaw, mga kapatid, ikaw lang na meron ka, mga kapatid. Nagigets ko po ba ang aking point? Hallelujah, hallelujah. May dahilan po kung bakit nandito ka sa panahon na ito. May dahilan, mga kapatid, kung bakit nangyayari pa dito ka pa naipanganak sa panahon na ito. Siguro, mga kapatid, sa mga kapwa Gen Z ko, no? Ang hirap po ng ating pinagdaanan. Parang bang ang daming naganap simula nung pinanganak tayo. Nandiyan yung pandemic, nandiyan yung sumabog yung bulkan, mga kapatid, di ba po? Tapos pandemic, tapos ngayon may gera po. Parang hirap, pero mga kapatid, there's a reason why we are here. And that reason, mga kapatid, only you and the Lord knows it. Hallelujah. So let's pray, mga kapatid. Let's pray without ceasing. Hallelujah. So, He gave you this life, but time is limited. Binigay niya daw po ang buhay na ito sa atin, pero limited po ang time. Okay? Balikan po natin yung James chapter 4 verse 14. For what is your life? It is even a vapor po. Di ba po kanina, mga kapatid, binigyan ko po kayo ng example about sa mainit na tubig na merong usok na biglang nawawala. Gayon din po tayo. Meaning, mga kapatid, hindi lang po maikli ang buhay. Hindi rin predictable. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. Kaya ang nagiging mindset po minsan ng mga tao ay may time pa ako. Which is, napakadelikado po ng mga kapatid. No? Napakadelikado ng mindset na may time pa naman ako. Sa susunod na ako mag-church kasi meron pa namang susunod na linggo. Bata pa ako, madami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Ayoko munang i-commit ang sarili ko dahil masyadong madaming bawal, masyadong madaming susundin kapag nag-commit pa ako. But mga kapatid, ikaw po ay nagsuserve na naman sa Panginoon. You're already serving the Lord. You're already praying. You're already believing in His Word. So why not give your 101% po sa ating Panginoon? Hindi po kasi pwedeng 50-50 tayo. Yung isa pong paa nyo nasa sanlibutan, din yung isa nyo pong paa ay nasa eternal, no? Yung pangkalangitan, mga kapatid. Hindi po pwedeng ganoon, mga kapatid. Kailangan pong mamili ka. Kasi nga po, diba, dalawa lang naman po ang pupuntahan natin once we die, mga kapatid. No? At talaga pong kahit po let's say hindi natin ano po bang word na yun, kahit po hindi natin isipin o natakot tayo, mga kapatid, dadating po ang oras na mawawala po tayo sa mundong ito. And dalawa lang po ang ating pupuntahan. It's either the hell, mga kapatid, or the heaven. Yun po ay langit or impyerno, mga kapatid. Wala pong gitna. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, let's change our mindset sa bukas natin, next time natin.
into now na po mga kapatid. Let's do what the Lord says mga kapatid. Ang number, sabi po dito, pinalalim po ito ng Psalm chapter 90 verse 12 po na, so teach us number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Ang number our days mga kapatid ay hindi po literal na pagbibilang. Hindi naman po sinabi na bilangin mo ang buhay mo mga kapatid. Kundi ang pagiging aware po na limitado din po ang oras na meron tayo. At kapag aware ka po na limited lang mga kapatid, mas nagiging wise po tayo sa paggamit ng oras natin. Diba po mga kapatid, meron nga po kasabihan, time is gold. Kasi po napaka-importante po ng oras. Dapat po yung pinagtotoonan po natin ng pansin, it's productive, no? Nagiging matalino tayo sa paggamit ng oras natin at merong kabuluhan po. Hallelujah! Kung paano po natin gagamitin ang oras at buhay na ibinigay po ng ating Panginoon. Kaya kung He gave you this life, bawat araw po ay meron diyang opportunity ibinibigay po ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yes! Tama po si Sister Harry. You are a kingdom citizens na kapatid. Hallelujah. He give you this life with a pre-planned purpose. Naniniwala po ba kayo mga kapatid na before you were born mga kapatid, the Lord already, meron na po siyang plano. No? Parang may nakalatag na kung sa madaling salita, may blueprint na ang Panginoon sa buong buhay na mangyayari sa atin. Yung mula ng pinanganak ka hanggang sa mamatay ka mga kapatid, planado po yun. Meron pong plano. It's either mga kapatid, susundin mo yung layunin, yung path kung saan nandun ang Panginoon, or liliko ka kung nasaan patuloy doon nagmamarcha po sa impyerno mga kapatid. Hallelujah. At ngayon mga kapatid, hindi lang basta buhay po ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Di lang naman po tayo basta nandito na buhay para lamang magpaganda, para lamang maging mayaman, para lang mag-aral, para lang magtrabaho, para lang mapuntahan yung different places that we want to travel mga kapatid. Mas madami pa po at meron pang mas malalim na layunin kung bakit po tayo binigyan ng buhay ng Panginoon. Hallelujah. Sabi po dito sa Ephesians chapter 2 verse 10 po na, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Ang before ordained mga kapatid, hallelujah, ang meaning po nito, yung nabasa po nating talata, mag-focus po tayo dun sa word na before ordained po. Ito po yung bago pa mangyari ang buhay mo. Bago pa po mangyari ang buhay mo, katulad po na nabanggit ko, mayroon na pong plan ang Panginoon sa atin. Hindi ka naghahanap ng purpose mga kapatid because the Lord already assigned for you mga kapatid. You don't need to find your purpose kasi may naka-assign ng Panginoon. Kaya lang mga kapatid, minsan nami-misinterpret natin yung purpose natin sa buhay. Hallelujah. So, we must be careful, no? We must be wise when choosing the path that we are taking. Baka naman po, we are not living by faith, but rather we are living by sight na po. So let's be careful po mga kapatid because as a Christian, as an UPC, as an apostolic believer mga kapatid, we believe that now we walk by faith and not by sight. Hallelujah, hallelujah. So, ang gagawin na lang po nga natin ay lalakaran na lang po natin ng mga kapatid. Kaya kung ibinigay po ng Panginoon ang buhay pong ito, hindi ka lang po dito para mag-survive. Hindi ka po gumigising bawat araw para lang isipin ang problema mo, paano ka kakain, saan ka kukuha ng pera, anong ipapakain mo sa anak mo, anong ipababaon mo. No, mga kapatid, no. Nandito ka para mag-fulfill po ng purpose. Ano po ulit ang purpose? Yan po yung layunin, yan po yung nais ng Panginoon para po sa buhay po ninyo, sa buhay ko, at sa buhay po ng bawat isa. Hallelujah. He give you this life, but distractions can steal it. Binigyan ka po ng Panginoon ng buhay, but the distraction po mga kapatid, pwede po yung kunin. Ito po yung reality right now mga kapatid. Hindi po kailangan ng kaaway.
nasirain ka agad. Minsan sapat na po yung madistract ka kahit sa simpleng bagay, mga kapatid. And in those simple or smallest things na kino-compromise po natin, or ay lumalaki po yan, mga kapatid, no? Sa simpleng pagliit po, kahit maliit lang yan, mga kapatid, sabihin mo yung kasalanan mo yan ay parang white lies lang, no? Lumalaki yan, mga kapatid, napakadelikado po nun. Kaya kahit po maliit yung kasalanan mo, let's kneel down and pray and repent to the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Kasi ang dali, tayo din po mga tao, madali din po tayo ma-distract, tama po ba? So, we must do something in our time, no? Let's invest our time, mga kapatid, into more productive, no? I-invest po natin ang time natin kung saan meron pong purpose tayo po, mga kapatid. Sabi nga po sa Colossians chapter 4 verse 5, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Yung redeeming the time, mga kapatid, meaning, binabawi po natin yung oras mula sa mga bagay na wala naman pong value, wala naman pong halaga, at inilalagay naman po natin ito sa mahalagang bagay. Ano po bang magiging example for that? Ngari po, sa pagsimple mong pag-scroll, let's say, being watching, mga kapatid, ng mga anime, K-drama, or any movies that you like. And sa pag-bing watching mo, from 6 o'clock p.m. to 1 p.m., 1 a.m. na, mga kapatid, imagine ilang oras kang nanonood ng episodes na yon, and hindi mo na napansin ang oras, and you give your all time on that, mga kapatid, that you forgot to pray, to watch the exhortation, to read your Bible. Because of that, mga kapatid, nako-compromise po natin ang pananampalatayang meron tayo. So, instead of doing those things na wala naman pong kahalagahan sa kingdom po ng ating Panginoon, ibigay na lang po natin yung time na yon para sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And mga kapatid, isa na din siguro po ako sa guilty na din po ako sa part na yun. May time po talaga na napapaskural ako, napapadami ang scroll ko to the point na nawawalan na po ako ng sense po ng oras, no? And kapag po naalala ko kung anong oras na, napapapikit na lamang ako at sinasabi ko, ay, imbes na namang buklat na naman ako, iba na naman ang nabuklat ko. And before talaga po ako gumawa ng isang bagay, lagi ko pong kunyari, mga kapatid, kung nabanggit ko, napapapikit ako din, I pray to the Lord na, Lord, sorry, gagawa po ulit ako ng panibago na naman pong schedule din. Mga kapatid, may sarili po kasi akong schedule at sinusundan ko po siya. And right now, nahihirapan na din po ako siyang sundan kasi nga po, right, as of this moment po, nandito po ako sa Parañaque, nag-OJT, at nag-iiba po yung body clock po, mga kapatid, but I do my best po para magkaroon po pa rin ng time sa ating Panginoon. Mahirap, but I'm doing this because I know the Lord keeps on giving me the privilege to do this, and napakabuti po ng Panginoon kasi ginagamit niya pa rin po ako sa gawain niya. Even though malayo po ako sa balaya, nandito po ako sa harapan po ninyo at patuloy pa rin pong ginagamit ng Panginoon. Ganyan po siyang kabuti, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, hallelujah, maging kapag hindi daw po tayo nagiging careful, ang buhay po natin ay mapupunta sa scrolling, sa comparison, sa temporary, temporary pleasures, mga kapatid, ay delikado po yun. Kasi doon nagsisimula lumaki yung agwat mo po sa Panginoon. So we must stay alert po, no? Maging alerto po tayo sa ginagawa po natin. Hallelujah. Kaya, if He give you this life, mga kapatid, kailangan po natin bantayan kung saan po ito napupunta. Hallelujah. Hallelujah. He give you this life, and your value is proven by Christ, mga kapatid. Minsan, ang tingin po natin sa value natin ay based po sa opinion ng tao. Yan, mga kapatid. Lahat po siguro makaka-relate syempre, as of now, mga kapatid, no, parang nagiging normal na po, naghahanap na po tayo nakalimutan ko po yung term doon, parang
di ba po, pag parang naghahanap tayo ng, nakakalimutan ko siya mga kapatid, parang naghahanap po ba tayo ng ibang tao na magko-compliment sa atin para lang maniwala tayo. Parang ganun mga kapatid. Hallelujah. Minsan hinahanap po natin yung value natin sa opinion po, sa nasasabi po ng mga tao sa paligid po natin. Or minsan binibase po natin yung kahalagaan po natin sa na-achieve po natin sa ating buhay. But mga kapatid, hindi po yun ang standard ng Panginoon. Let me remind you mga kapatid, iba po ang standard ng Panginoon sa standard po ng mga tao. Hallelujah. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, but God commanded His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Ibig sabihin mga kapatid, kahit po hindi po tayo perfect, kahit po may mali, pinili pa rin po tayo ng Diyos pinili pa rin ng Diyos na mamatay po si Jesus para sa iyo. And if you're watching the live and prayer meeting po dito sa ating Facebook page mga kapatid, tuwing Friday, magkakaroon po ng live 7 o'clock exactly, or minsan nagiging 7:15 or 7:30, but mga kapatid, nagpapatuloy po ang programa po or ang gawain po ng Panginoon, which is the prayer meeting. Right now, kung di po ako nagkakamali, our monthly theme is the power of the cross mga kapatid, at this is aligned po sa pangangaral po sa gabing ito, po mga kapatid. Our value is already proven by the Lord, by Christ mga kapatid. The monthly theme says, yung sa prayer meeting po, the power of the cross. Do you believe mga kapatid, may kapangyarihan po ang cross kung saan po ipinako si Jesus? Hallelujah. Meron po. Maybe we're normalizing this kind of story, para bang wala na yung story pong ito kung saan pinako si Jesus. Parang normal na po siya, Parang isa na lamang po siyang storytelling sa mga kabataan, at nawawala na po dito yung sense, yung kahalagaan ng story yun, yung kabigatan kung ano po ang pinag-daanan po ni Jesus mga kapatid. And that moment na pinako po siya, hindi po siya namatay para sa isang tao. Hindi po siya namatay para sa disciples niya. Hindi po siya namatay para kay Mary. Hindi po siya namatay para lamang po sa taong mga nakapaligid sa kanya. He died, mga kapatid, for our sins. Para po tayo'y malinis. Para po tayo'y maligtas. Para po tayo ay magbago. Gayon po makapangyarihan ng ating Panginoon. Gayon po na tayo kamahal. Kaya kahit hindi po tayo perfecto, kahit po may mali po sa iyo, pinili pa rin po ng Diyos na mamatay po si Jesus para po sa atin. Sabi po, di ba, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, mga kapatid, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. At mga kapatid, hindi lang po ako ang nandun. Hindi lang po si pastor, hindi lang po ang leaders, hindi lang po ang disciples, mga kapatid. You're also one of the reason kung bakit ibinigay ng Panginoon ang kanyang anak. Kung bakit, mga kapatid, meron pang dugong dumalo. It is because of you, for you to be saved, for you to change, mga kapatid. And right now, if the Lord do it for you, then do it also for others, mga kapatid. We are here, mga kapatid, not just to go to the school, to go to your work, magnegosyo ka, mag-career ka. We're also here, mga kapatid, because the Lord also tells us our mission, our purpose is to save those people na nagmamarcha po sa impyerno, to share His gospel to the whole world, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Ang value po natin ay hindi lang po based sa performance mo, hindi lang based sa talento mo, hindi lang based kung gaano kakagwapo, kaganda, kagaling, katalentado sa church o sa labas, mga kapatid. This is based po ito sa sakripisyo po ni Kristo. Kaya kung ibinigay po ng Panginoon ang buhay pong yan, if He gave you this life, at binayaran ka pa ng kanyang anak, hindi ka pwedeng magbuhay na para bang wala kang halaga. Let's not look ourselves too
para bang ang hirap-hirap natin, wag po natin tingnan ang sarili natin na para bang wala tayong kwenta sa mundong ito, mga kapatid. No, nauuso na po yung ganun eh. Dumadami po yun na para bang ang liit-liit po ng tingin nila sa sarili po nila. Sister Says, sinasabi mo po ba sa amin na maging self-centered kami, na maging main character kami? Ganun po ba? No, mga kapatid. What I'm trying to tell you, you don't need to belittle yourself, mga kapatid, no? You can, pwede ka pa rin magkaroon ng confidence sa sarili mo, but also, be humble po, mga kapatid. Magkaroon pa rin po tayo ng humility in every aspect of our life po, mga kapatid. Kasi po ang Panginoon, di naman po siya namatay para lang maliitin mo yung sarili mo, kaawaan mo yung sarili mo. The Lord died for you because He knows that you can do something on His kingdom, that He knows that He can use you to save those people out there that needed His word, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Next, mga kapatid, He gave you this life. So, kung binigay po sa atin ng Panginoon ang buhay na ito, ano po sa tingin niyo ang dapat po natin gawin? Hallelujah. So, we offer it back to Him, mga kapatid. Ibibigay din naman po natin sa Kanya. So, ano po ba yung tamang response, mga kapatid? Baka po, siguro, bigyan ko po kayo ng isang scenario na lang po, mga kapatid. So, tonight, di ba po tuwing Sunday or tuwing Friday, mga kapatid, meron tayong tinatawag na offering. Sa Sunday naman, may tayong tithes and offering, mga kapatid. Ano po ba yun, yung tithes and offering natin? Di ba yung tithes and offering yun sa pera po, mga kapatid? Ayun po ba ay para sa mga tao sa simbahan, mga kapatid? Yung money po bang yun ay para sa mga leaders po natin, para po ba yun sa pastor lamang, para payamanin natin ang pastor, gayon po ba ang dahilan ng tithes and offering? No, mga kapatid, no. Tithes and offering, ang pagbibigay po sa Panginoon ay pagbabalik po natin yan sa Kanya sa lahat po ng blessing, biyaya na ibinigay po niya sa atin. It is our isa po yan sa way po natin para i-give back po natin yung ibinigay po niya sa atin. Hallelujah. That offering, mga kapatid, it is a privilege. No? It is our way din po natin para i-worship ang Panginoon. That tithes and offering, mga kapatid, ibinabalik po natin yan sa Panginoon because we believe that the Lord bless us throughout this week, mga kapatid, diba? Naniwala po ba kayo throughout the week, mga kapatid, kayo po ay binbless ng Lord? Hallelujah, amen. Hindi lang naman po tayo binibless ng Panginoon sa pera, mga kapatid. Hindi lang po patungkol sa pera, but patungkol din po sa pang-araw-araw po natin. Hindi po ba kayo na-amaze, mga kapatid, na meron kayong bubong, no? Meron kayong bahay na tinitirahan, nakakakain ka ng 3 beses sa isang araw, nakakapasok ka, nakakatrabaho ka, no? Nakakasweldo ka. That is a blessing po, mga kapatid. Even the smallest thing are the blessings of the Lord, mga kapatid. So, let's be thankful sa lahat po ng oras, sa lahat ng bagay. So, yun po, mga kapatid, He gave you this life, so we offer it back to Him. At ano po yung tamang response? Sabi po dito sa Romans chapter 21 verse 1, Hallelujah, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Meaning, mga kapatid, we give our life to the Lord. Binigay po ng Panginoon ang buhay natin, and we give Him to Him by committing to Him, mga kapatid, by obeying His word. Di ko naman po sinabi na ibinigay nga po sa atin ng Panginoon ang buhay natin, ay tayo dapat ay ibigay na agad natin sa Panginoon. Yung para bang in a context na, mga kapatid, na tayo ay magpakamatay. No, mga kapatid, that is not what I meant, no. What I meant, mga kapatid, is give your life din po sa Kanya, in a way, obey His word, know where you stand, mga kapatid, no. Ibigay po natin sa Panginoon
Hindi lang po salita, kundi sa paraan po ng pamumuhay po natin. Ang oras mo, ang decisions mo, ang priorities mo. Hallelujah. Kung He gave you this life, mga kapatid, ang tamang response po ay ibalik po ito sa Kanya. Hindi dahil pinipilit ka, kundi dahil naiintindihan po natin ang halaga po nito. Hallelujah, hallelujah. And this is the last one, mga kapatid. He gave you this life and you will give an account. Hindi po Facebook account, Instagram account, mga kapatid ha. Ito po accountability. Hallelujah. Ito po yung madalas po nating nakakalimutan. May accountability po tayo. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. At darating daw po ang araw na tatanungin po tayo ng ating Panginoon, ano po bang ginawa natin sa buhay na ibinigay niya? What did you do in the life that I give you? Tatanungin po tayo ng Panginoon, ano bang ginawa mo sa buhay na ibinigay ko? Nagparty ka ba? Ano ba? Ikaw ba ay nangaral? Or ikaw ba ay sumimba? Or what, mga kapatid? Di pa po, parang ang hirap sagutin kapag alam po natin sa sarili po natin na nagkulang po tayo. But when you know to yourself that you give your all, you give your decisions, you surrender every aspect of your life, hindi ka po kakabahan, mga kapatid. Kasi alam mo, at the end of the day, you obey His word. Sinunod mo, ibinigay mo ang lahat. Wala kang tinira. Kasi alam mo, what you did is not, hindi lang para sa'yo, kundi para sa Panginoon. For that eternal life, mga kapatid. At dahil, mahal po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hindi po niya tayo tatanungin kung gaano po tayo kasikat, kung gaano po tayo kayaman, mga kapatid, kundi kung paano po natin ginamit ang buhay na ito. Hallelujah. Kaya kung He gave you this life, darating din po ang araw na ibabalik mo ang sagot sa Kanya. Hallelujah. So, as we end this exhortation, mga kapatid, hallelujah, ngayon pinakinggan na po natin itong namambuti. Hindi po natin alam, hindi mo alam kung kailan po mag-i-end ang buhay po. Hindi po natin alam kung ilan pa ang bukas ang meron ng bawat isa. Pero isang bagay po ang sigurado. Buhay mo ay hindi po yan sa'yo. Ibinigay po yan ng Diyos. Hallelujah. At kung yan ay ibinigay po niya, may araw, nahihingi po siya ng accountability from you. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, no po, for we must all appear before the judgment seat and of Christ, mga kapatid. Hallelujah. Darating pong araw na hindi na po tayo pwedeng mag-excuse. We cannot says na hindi po natin pwedeng sabihin, next time na lang ako mag-church. Next time na lang ako ating prayer meeting. Next time ko na lang bubuklatin ang Bible. Next time na lang ako magbabasa. Next time na lang ako mag-share. Next time na lang ako magte-testimony. No, mga kapatid, hindi po pwedeng may excuse po tayo. Hindi ka na po pwedeng mag-delay. Hindi ka na po pwedeng magsabi na later na lamang, Lord, mga kapatid. Kasi that moment that we are judged by Christ, mga kapatid, yun po ay final na, mga kapatid. Kaya ang tanong po sa gabing ito, ano po yung ginawa mo right now? Ano po yung nagawa mo na? Mag-reflect po tayo, mga kapatid. Ano na po yung nagawa mo sa buhay na ibinigay niya? Ano na yung pinuno mo sa oras na hindi mo naman hawak? San ka papunta? Kasi pakinggan po natin ito, mga kapatid. Hallelujah. Let's listen carefully po, mga kapatid. Hindi ka po ginawa ng Diyos para mabuhay lang. Hindi ka po ginawa para mag-aksaya ng panahon. Hindi ka po ginawa para malunod sa distractions ng mundo. He gave you this life for purpose. He gave you this life for eternity. He gave you this life para hindi ka mawala, mga kapatid. Kaya
habang huminga pa tayo, habang may oras pa tayo, habang malakas pa tayo, habang may pagkakataon ka pa, let's go back always. Where, mga kapatid? In the presence of the Lord. Hallelujah. Ibigay po natin ang buhay na hindi mo naman po talaga natin pag-aari. Kasi one day, lahat po ng hawak po natin dito sa mundo, mawawala po yan. Pero ang tanong, are you ready to face the Lord? Hallelujah. Kasi kung ako po ang tatanungin, hindi pa po ako ready. Madami pa pong aspeto ng buhay ko ang kailangan pa pong ayusin. Madami pa pong kailangan pa po akong ituwid, no, mga kapatid. And at this moment, is only ikaw lang po ang makakasagot if you are ready to face the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tandaan po natin, ang buhay po ninyo, that is a gift. Regalo po yan ng ating Panginoon. Ang oras mo ay mahalaga po yan. He gave you this life, mga kapatid. So, let's not waste it, mga kapatid, and live it for Him and Him only. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin po siya to. Purihin po siya. Hallelujah, hallelujah. As we end this exhortation, mga kapatid, sinimulan po natin to isa sa isang panalangin. We're closing this into another prayer. Let's pray, mga kapatid, ang nagdaan pong mga salita, ang salita pong ibinigay ng ating Panginoon. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa pribilehiyo yung ginamit po ninyo ako sa gawain po ninyo. Salamat po sa salita mo, nagpalakas po sa bawat kapatiran. Naging reminder po sa amin kung gaano po kahalaga ang buhay na ibinigay mo. This is a life that is a gift from you, Panginoon. Maraming salamat sa bawat minuto, bawat oras, sa bawat panahon na pag-iingat mo po sa amin, sa pagpapala mo, sa provision mo, for anointing us in your kingdom, Panginoon. Maraming salamat po na patuloy mo po kami pinapaliwanag po sa amin kung gaano po kahalaga ang buhay na binigay mo po. Nawa, Panginoon, ang bawat isang nakapakinig, ang UPC Akbalayan, kaya din po ang iba't iba pong tao makakapakinig pa po nito, mga Panginoon. Nawa po ay patuloy mo pong hipuin ang kanilang puso. Patuloy mo paalalahanan sa kanila ang mensahe na ito. If they're in the middle of their problems, uncertain in their life, Panginoon, naniniwala po ako, ikaw po ang magsasabi, ikaw po ang mag-remind sa kanila kung paano po nila i-handle, kung paano po sila lalapit sa iyo na meron pong pananampalataya, meron pong puso. Hallelujah. Nawa, Panginoon, sa mga oras na ito, you give them the clarity, you give them peace, Panginoon. Hallelujah. Bless each one of them that they give their time, Panginoon, sa iyong gawain. Nawa, Panginoon, hallelujah. I-bless mo po ang UPC Akbalayan sa pangunguna po ng aming pastor na si Pastor Jerry Arzobal at ang kanyang pamilya, at gayon din po sa lahat na nanonood at makakapanood, Panginoon. Naniniwala po kami, we are declaring victory, we're declaring revival sa aming mga spirito sa mga oras na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa iyo po namin dinudulog ang lahat ng ito. Sa iyo po namin sinusurrender ang bawat aspeto po ng aming buhay. Sa oras po na nanghihina kami, sa oras po na nawawalan po kami ng landas, sa oras po na nagdadalawang isip po kami sa aming pamumuhay, give us the clarity, give us a peace, give us a direction, Panginoon, na we are living not by sight, but rather by faith. Hallelujah, hallelujah. We give it all to you, Panginoon. Sinusurrender po namin to sa iyo natatanging makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name, amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. So mga kapatid, muli, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin, and God bless us all po.